So, eto mga sangkay, meron pong bad news ngayon, no? Patungkol po ito kay former President Duterte. Hello, what's up mga sangkay? Eto, pag-usapan po natin itong isang matinding topic ngayon mga sangkay na mayroon pong lumabas na survey. Grabe ito mga sangkay. Hindi ko alam kung gaano katotoo ito pero sabay-sabay po nating aalamin ngayon mga sangkay kung gaano nga ba katindi itong balita. Kasi nga po, lumalabas po doon mga sangkay sa survey na mukhang matatalo daw po sila Tatay Digong sa Davao. Baluarte po nila yan. So paano nangyari yun mga sangkay? Alamin po natin. May pambihira kahit ako nagulat eh. Ako inaasahan ko ilalampaso po nila yung kalaban nila mga sangkay sa Davao kasi teritoryo po nila yan eh. Pero mukhang mayroon pong nagbabago, no? Anyway, before tayo magsimula, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami, no? So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, alam nyo na mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. Then, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alam nyo mga sangkay, hanggat maaari po, sinusubukan po natin maging neutral sa usaping politika. No? Kahit po tayo ay pro-government, sumusuporta po tayo kay PBBM kasi siya po yung namumuno ngayon mga sangkay. Next administration, susuportahan din po natin kahit na sino pa yan. Ngayon mga sangkay, eto kasi ang balita. Nakita ko lang to eh. May nag-share, ito pong unofficial PBBM news. Sabi dito, Davao City. Ito po ay survey, latest survey. Lumalabas dito na ang katunggali. Ito po yung survey. 43% nakalalamang ang kalaban nila PRRD na sila Carlo Nograles. Samantalang sila Tatay Digong 38%. Nakakalungkot ito na balita mga sangkay kung gaano po ito kung totoo man ito mga sangkay, no? Pero ngayon, tingnan po natin kung gaano katotoo yan. Alamin po natin mismo mga sangkay dito. Ito, check po natin. Ano to? Social Pulse Philippines. Okay. Ito. Okay, so marami pala itong followers, mga sangkay, no? Hindi ko alam anong mayroon dito. Ito. Basahin natin. Through comprehensive and timely surveys, we provide data-driven insights that reflect the pulse of the nation. Stay informed with the real voice of the people. Social Pulse PH Survey, your trusted source for national sentiment. So, eto na. Tingnan po natin mga sangkay, mga survey. Ay, may survey din pala silang iba. Ito, ano ba to? Ito yung mga party list. Nangunguna sa mga party list, mga sangkay, yung ACT-CIS, yung mga tulfo. Number 2, ito po yung Wilbert Tolentino, ito pong Ahon Mahirap party list. Number 3, yung kay Representative Zaldico, itong Ako Bicol party list. Number 4, Solid North party list, Representative Ching. Number 5, Tingog party list. Tapos number 6, Duterte Youth Party List. Ito po yung mga nangunguna ha. Top 5 po ito. Top 6. Agimat Party List, 7. Bicol Saro Party List, 8. Uswag Ilonggo, number 9. FPJ Panday, number 10. So ito mga sangkay yung mga nangunguna. So ano pa ba itong mga dito? Hanapin natin mga sangkay, no? Hanapin natin yung survey na yun. Ito naman, ano ba ito? Sa Laguna. So, nangunguna po mga sangkay itong si Hernandez Ruth. Naku, mukhang matatalo si Dan Fernandez, Tapos, ito naman mga sangkay,
Municipality of Silang, Cavite. Nangunguna po itong si Attorney Alston Kevin. Okay, so ito naman sa ano to, Laguna. Hanapin natin yung kay La PRRD. Uy! Ito naman mga sangkay, City of Manila. Nangunguna po si Isko Moreno. Malayo, no? Medyo malapit kay Lacuna. Tapos, wala, mga sangkay nangungulilat si Versosa Sam. So, mukhang Isko pa rin ang mananalo talaga. Oy, eto na. Finally, nakita po natin. Okay. So, ayon dito, the Social Pulse PH pre-election survey was conducted from February 27, 2025 using face-to-face interviews with a total of 2,000 registered voters 18 years old and above. Okay, ito na. Margin of error, 3%. Confidence level, 95%. Alright, ito na ha. The face-to-face methodology aligns with the standards approach of Social Pulse Philippines, ensuring direct voter engagement and high accuracy in capturing voter sentiment. Ngayon, eto mga sangkay. Sa survey na ito, ayon po dito, lumalamang si Nograles. Naku po mga sangkay, mukhang delikado po ito sa mga Duterte. What's happening? Why oh why? Mukhang dali dito si Tatay Digong ha. Ayan po mga sangkay, itong 2%, itong si Jolien, Jolaine, Jonathan, 2%, si Tan Joselito, 2%, itong si Bishop, 15%, at ito po ang nakakalungkot na side. Duterte Rodi, 38%. At ang Nograles, 43%. Mukhang mamamahinga po si Tatay Digong sa halalan na ito. Kasi mukhang matatalo po eh. Ayan po ha, hindi po ito fake news sa survey. Galing po ito sa Social Pulse Philippines. So 43% laban po sa 38%. Medyo malapit kung titingnan, 5% ang kalamangan ni Nograles. So, ang tanong dito, paano nangyari ito? Anong nangyayari? Bakit bumabagsak si PRRD sa kanyang sarili pong baluarte? Why naman nagkakaganon? Tanong ko lang. So, ibig sabihin, nagiging mahina na po ngayon si Tatay Digong sa mismong kanyang lugar. Kasi tingnan nyo mga sangkay, 38%. Lamang po si Nograles. Sariling lugar ni Tatay Digong, mukhang sinusuka po siya. Well, hindi naman yung totally sinusuka kasi nagkakalapit naman po ang 38 at 43%. Pero, guys, alam po natin, pag sinabing Duterte, baluarte po niyan, Davao. Diba? Davao City. So, bakit nagkakaganito ito? Bakit mukhang matatalo po ang ating dating presidente? Nakakagulat lang. Siyempre, baluarte po yan eh. O, tingnan nyo yung mga Marcos ngayon, di ba? Sana nga, andito eh. Mayroon kayo dito. Mga Marcos, hanapin natin. Kung mayroon dito sana, survey ng mga Marcos dun sa Ilocos. Wali. Nakakagulat lang, guys. Ito yung survey naman sa senatorial, Erwin Tulfo pa rin talaga. Okay, so wala mga sangkay. Hindi po natin makakita yung sa Ilocos eh. Baluarte ng mga Marcos. Ang alam po natin, Lampaso po yun. Hindi ko nga alam kung may kalaban yung mga yun. So again, mukhang matatalo sila Tatay Digong sa survey na ito. Ayan po Pero kayo mga sangkay, anong tingin nyo dito sa survey? Ayan legit po ito na survey Ano sa tingin nyo? Bakit matatalo po sila Tatay Digong? Bakit ganitong survey? Mukhang talo po talaga. Ano po ang inyong mga opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube.
Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.